Diyan tayo nakapagsimula, makaipon, pambili ng big bike. Actually, pang T-Max daw yan. Eh, magka-size lang. Around 195,000 worth of upgrades. Ay mga katingin, another day, another swap. At ang isa-swap nating big bike ay ang ating 2024 Ducati Scrambler Icon version 2. Pag sinabing version 2, alam ko ito, meron siyang alloy fairing dito sa part na yan. Tapos yung headers niya, medyo nabago yung forma. Pumasok dun. Naka-TFT display, tapos may X dito sa headlight. Siyempre dahil swap, kailangan nating magdala ng papers. Maganda sa kanya is meron siyang alloy top box na original na Ducati kasi may nakalagay pa dito. So yun, nakalagay Scrambler Ducati sub. So meaning original to na accessory for Scrambler. Tsaka ang cute nga eh. Ano siya, slim type. Pero hindi ko lang sure kung kasya ang helmet dito. Pero to, dala natin ng mga papers. So, naka-gold runway na rin pala to, na Oxlite. Tapos naka-arrow pipe. So, it's 5,900 odo. For today's ride, ang gagamitin nating helmet, itong isa sa pinakabago natin tong helmet eh. Nisec GP Spec Full Carbon Fiber na 3K. Carbon ang design, yung malalaki yung weave. Alright. Nakakatawa. Power to weight ratio. Ibang klase talaga pag mga lightweight bikes. So maganda kay Ducati. They're known for making lightweight motorcycles. Ang lakas ng hatak. Sarap gamitin. And dahil nga magaan siya, kahit hindi sobrang lakas ng engine niya, yung pakiramdam mo para matulin na rin siya. Very nimble, no? Sarap. Woo! Very smooth. Makina. Oh. Dali lang iwas-iwas. Grabe yun. Nakakalula na rin ha. Instant torque. At ang ganda ng balance ng engine. Kahit na 2-cylinder lang siya, hindi siya ma-vibrate. Siyempre may konti na vibration. Wala namang motorcycle na walang vibration. Pero sa level of vibration niya, para sa akin, maganda. At ito naka-road mode lang tayo dito ha. What more kung naka-sport mode tayo. Road pa lang, nag-enjoy na ako sa kanya. Kasi pinakako ko, mag-chill ride lang tayo today kasi Sunday. At masarap mag-chill ride lang. At syempre, mahal ang gasolina. Pero matipid sa gasto dahil nga 2-cylinder lang siya. Definitely, mas matipid siya compare sa mga Monster 937 kasi syempre mas mataas ang displacement nun. Mas mataas ang horsepower. Para sa akin, ito yung sweet spot kung gusto mo pang daily at pang long ride. Kasi pwede mo itong kargahan ng mga side bags, top box, diba? Bagay pa rin eh. Maganda pa rin eh. Hindi gaya sa ibang mga naked bike. So, para siyang adventure bike na pinaliit. Actually, yung Scrambler. Tsaka, adventure bike, medyo magkalapit na yan eh. Pero yung Scrambler kasi naked na classic na kinonvert na ginawang pang adventure. So yung forma nandun. Hindi kaya sa mga full-fledged adventure bikes, hindi na siya pang formahan eh. Pang talagang pang travel na lang. So ito parang kumbaga, this one is a do-it-all bike. Palitan mo siya ng mga tires na pang road. Kasi ngayon naka dual sport siya. Palitan mo siya ng road tires or semi soft compound. Pwede ka na mag track days. So marami ka talaga magagawa sa kanya. Is either pwede ka mag track day, pwede ka mag long ride, pwede ka mag daily, sobrang gaan, mababa lang ang seat height. Well, hindi naman sobrang baba kasi mataas ang ground clearance niya. Actually, ginagamit talaga to sa mga FJ Moto for example, ganyan. Sa mga basta mga off-roading ginagamit talaga to. It's a proven reliable bike. Dahil yung platform niya hindi naman din nagbago through the years. And today ang biyahe natin dito lang sa Marikina. Hindi naman siya sobrang layo. Hoy, pang tricycle lang pala to. For tricycle only, mali. Sorry. Pang tricycle lang pala yun. Pala tayo, kabila. Pala ako pwede rin motor eh. Siyempre, let's follow the rules. Huwag tayo pasaway. Let's follow traffic rules.
ang disiplina at ang pag-asenso ay masisimula sa ating individually. Na siya rin, si kuya rin. Papayuturn din siya rin. Nabasa niya rin yung signage. Bumalik siya, ganoon naman talaga. So pwede tayo magkamali, pero itama natin. Huwag natin panindigan yung mali. Ang isang mali ay mali, pero pwede mo namang itama. Lahat naman tayo pwede magkamali. Ano ba yung mga sinasabi ko, no? Ganun talaga pagka father time, lumalalim ng understanding sa mundo. So maraming pagbabago sa mundo, maraming pagbabago sa atin, sa vlog natin, at sa ating buhay, no? Simula nung nagkapamilya. Dati kasi nagsimula tayo, binata pa tayo nun, kailan lang, tapos sa kalagitnaan ng ating journey ay tayo nagkapamilya. Yung Tagalog na kumakandidata no? Lipat dito. Sarap, downhill. Wala, nalaglag yung soft drinks nila. Banking. So dito yung shortcutan kasi from QC to Marikina. Hindi ka naiikot ng Marcos Highway. Malaking bagay itong shortcut na to. Pag taga QC ka, alam mo to. At ang kaswap nga pala natin sa Marikina ay isang scooter, Axie scooter to be exact. So mangyari straight swap lang ang in-offer natin. Pero malupit kasi yung scooter niya. Hindi basta-basta yung scooter kasi loaded siya. So mamaya makikita nyo kano ka loaded. Ang ganda rito, no? Sobrang presko dahil daming puno. Ang lalaki. Tsaka mga bahay. Maganda. At salamat nga pala sa village na to. At diba, pumapayag sila na magpadaan ng mga sasakyan. Napakabait ng mga homeowners dito. Shout out. At syempre, pasensya na rin pala sa mga katingin natin na nagreklamo kasi halos puro long ride natin, puro malalaki lang halos. So ganun talaga. Kasi mga baby pa yung mga anak ko, pero huwag kami mag-alala. Medyo lumalaki na naman sila. Pag laki pa ng konti at nag-i-school na sila. At pag nag-i-school na, baka sakaling maka-long ride na tayo. So actually maraming long rides akong tinatanggihan. Gusto kong sumama, pero kailangan ko tumanggi. Hindi tayo makasama dahil nga sa commitments. Ganun talaga, sacrifice sa family. So kinukumpara ko sa ibang content creators. Sabi ko naman, ganun talaga meron tayong anak. So kung ikaw ay konti ang responsibility mo, mas marami ka talaga ang magagawa. Yung pag-vlog natin, pag-upload, pag-edit, sobrang nabawasan talaga. Siyempre ako malungkot ako sa part na yon, dahil marami akong pending na vlog na hindi ko naman ma-edit kasi nga na-busy tayo sa maraming bagay, lalo sa family. Yung priority natin, pag-aalaga ng mga babies. Hands on kasi kami. Iba sinasabi ko, ba't di kayo kumuha ng yaya? Well, choice namin yon para mapalaki daw ng tama, which is, I agree naman, nagkasundo naman kami sa part na yun. I'm sure, diba, yung mga viewers, kayo dati, nung nag-start pa lang ako, malamang kayo, mga single ngayon, siguro mga, tatagal na natin nag-vlog, 6 years siguro. Kaya mga katingin, karamihan sa inyo, baka may mga pamilya na rin, diba? Feeling ko naman may mga nakaka-relate sa sinasabi kong sacrifices. So ngayon dito tayo sa Bayan-Bayan, sa Concepcion, Marikina na tayo. May simbahan dito yan, nag-wedding shoot ako dun dati. So sa mga di nakakalam, dati akong wedding photographer, videographer, editor sa events din. So hindi lang sa wedding. Nandiyan tayo nakapagsimula, makaipon ng pambili ng big bike. Ganda ng handling talaga niya. Very planted. Tapos yung handlebar niya mataas at malapit sa'yo, kaya meron kang almost upright riding position na para ka bang naka-adventure bike. Morning. And ito na nga yung ating kaswap. It's a Kymco AK550 Premium. So pag sinabing premium, ito yung may cruise control, electronically adjustable windscreen. And this one, loaded siya. So unahin natin yung pinakamaganda rito na load. Ito yung Moss Forge wheels. Just naka-Pirelli na rin siya na Rosso scooter. I think, semi-soft compound na siya. Tapos naka Malosip full system.
And naka Brembo. Brake Master, di baso. So kabilaan yan. So nakatabas din pala siya dito para ma-accommodate yung chassis. May gold runway, dashcam. Pwede nga on. Ayan, pangalan niya. Kasi order niya 4256. Talaga nag-flicker lang siya sa sa camera. Ayan. Ito yung dashcam. Okay. Start na rin natin, boss. Pa-start. Yun. Ito yung control ng GR. Ganda ng lagay ng GR. Test na ng GR. Yun. Ayun yun, niya. Passing. Paganda ng mga latest na GR, may kasama na siyang passing light. Okay. Magkano may labot ng mugs? 70 yata ito. Mahal din, no? Ano siya, MOS? Ito yata yung sikat sa mga Maxi, mga T-Max, no? Actually, pang T-Max daw yan. Magka-size lang. Ang galing, no? Pumasok. T-Max. Same size. Same pala. Bolt on na lang, wala nang... Walang customize. Ayoko Ang galing, no? Delikado. So, malabas parang ginaya ni Kim ko si T-Max. No? Kasi bolt on eh. Check natin yung mga katong Ayun. Magandaan dito. Kasi ito, sir, native ito. Okay. Ayun. Manual. Okay. Tapos yung pipe niya, pinalagyan namin ng silencer pa dito sa harapan. Maingay so. Kasi sabi ko sa Marikina, bawal yata maingay dito ng lakas eh. Okay. So, mag-ingay. Saan nilalagay yung silent? Doon sa, bali, Ito lang. meron siya dito, meron pa dito. Pinalagyan ko dito sa loob. Okay. Pwede pala yun. Kaya gumanda na, parang stock na lang yung tunog niya. Talagang puputok-putok eh. Kaya ngayon, sarap na gamitin. At least pag ayaw niya na may box, pwede tanggalin. Oo. Pwede tanggalin to para dito lang ata ito eh. So yun na, nagka-check na kami ng papers, nagka-pirma na. Ayun, paalam tayo. Boss, thank you. Sir. Thank you, boss. Thank you for coming. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, boss. Nakapanibago, sobrang relax. Ang sarap. Ay, ang sarap. Iba talaga pag nakamalosig, ganda ng preno ha. Panalo ha. Tsaka ang ganda ng pag naka-Pirelli talaga Oh, matulis kasi yung profile. Gusto niya bumangking ng bumangking. Lakas na preno. Pag naka-Brembo, panalo. Kasi yung stock nito, mga katingin, is Brembo calipers na. So napalit si boss ng Brembo Brake Master. Kaya sarap dapat pala diretso lang. So ba ako pupunta? So kailangan pag mag-u-turn ka sa Maxi Scoot or big bike, kailangan buo loob mo. Lalo to, paahon. Kailangan bigyan mo siya ng throttle and momentum. At nagulat ako, tinanong ko si boss kasi ang ganda ng bahay niya, tsaka napakaraming kotse. Kaya tinanong ko kung ano business nila. Siya pala ang owner ng Kanzen. So shoutout sa Kanzen. Yan, masarap yung dyan, mga sushi. Yung tayo lagi yung order before nung may mga party. Tsaka sarap ng tunog, nakamalosi. Maganda naman dito sa Marikina, lahat ng kalsada may daan kung saan gusto pumunta. So hindi naman siya sobrang taas, pero tiptoe tayo sa kanya. Pagkakaramdam sa kanya parang naka-cruiser, higanting cruiser. Isa talaga sa favorite kong puntahan itong Marikina. Isa sa favorite kong city kasi napakalinis, maliwalas. Ang scooter napakasarap talaga. Wala talaga masasarap pa sa scooter. Mapa big bike man yan or small scooter. Syempre shoutout kay Boss Mike para sa good deal na i-offer niya sa amin to. Kinuha kagad, minain kagad ni Mrs. na offer sa page kasi panalo diba? Loaded. Woohoo! Sarap. And by the way, kaya raw siya nakapag-swap
sa ating scrambler dahil ang reason ni boss ay concern niya yung weight ng AK550 kasi papagamit niya raw sa wife niya. Eh hindi raw kaya ng wife niya, nabibigatan, nahihirapan itayo yung bike from side stand. Kaya nag-decide siya na humanap ng lighter big bike, and perfect naman kasi meron siyang Ducati Monster. So I think partner niya yung scrambler sa kanyang Ducati Monster. Sabi ko sarap naman talaga gamitin ng scrambler, no? Kasi sobrang gaan. Ako nag-enjoy ako papunta eh. Syempre, akyatan, easy akyatan sa 550cc to, no? So definitely kapag maganda at malakas ang brakes mo, mas magkakaroon ka ng confidence, mas maganda yung magiging performance mo dahil nga alam mo na kahit matulin ka eh kaya mo siyang pahintuin or slow down. Pero grabe yung lakas, oh. Power. Ay, forged wheels ha, para talagang pansin ko na gumaan ha. Gaan ang takbo niya. Yung wheels pa lang alone nasa 70,000 na raw. Grabe, no? Tapos tong preno siguro mga nasa ano to, around mga 40,000 yung preno, 70,000 yung wheels. Tapos yung pipe around mga 60, mga 170 na. Gold runway sabi natin mga 20 or mga 15 yung gold runway. Sa mga 185, around 185 siya. Tapos ito pa or mga 10k, so around 195,000 worth of upgrades. Kung kayo po ay may big bike na gustong ibenta or ipa-consign, or may gusto kayong bilhin na big bike, pwede rin swap, plugan or credit card, pwede po kayong mag-message na lang sa ating Viber 0943-550-9357, or kung meron kayong Facebook, message lang sa ating Facebook page Kenji Moto TV, yung may blue check, or Katingin Bikes, may blue check din. And ito nga palang AK550 available na sa Katingin Bikes. Direct message na lang po sa mga nabanggit. Kung umabot ka na sa part na to ng video, baka pwedeng paki-subscribe naman sa ating channel para makagawa pa tayo ng maraming contents na kagaya nito. Tabangan nyo pa iba nating mga contents kagaya ng mga build, track days, rides, at iba pa natin mga bike deals. Until the next